Ako si Della, 28 taong gulang, nakatayo sa marangyang waiting room ng isang prestihiyosong law firm. Namamaga pa ang mga mata ko dahil sa pag-iyak sa libing ni Uncle Walter kahapon. Siya yung taong nagligtas sa akin nung iniwan ako ng mga magulang ko, 15 taon na ang nakalipas. Biglang bumukas ang eleganteng pintuan ng mahogany at parang tumigil ang tibok ng puso ko. Nandyan sila, sina Frank at Elaine, ang mga magulang ko. 15 taon ng katahimikan, tapos bigla silang lumabas na suot ang mga murang pekeng alahas, nagtatawanan habang iniisip ang milyon-milyong aasahan nilang mana. Kung pinapanood mo ito ngayon, sabi mo, kwento mo kung may mga kamag-anak ka na biglang bumalik kapag pera ang usapan. Like at subscribe para malaman nyo kung paano na-expose ng matalinong plano ng Tiyoko ang tunay nilang pagkatao at tuluyang nadurog sila. Ang childhood ko sa Pittsburgh di talaga makakalimutan, pero hindi madali. Nakatira kami sa isang luma at sira-sirang apartment sa isang lugar kung saan ang mga sirena ang aming panggabing tulog. Ang building, ang pintura ay nagbubulagta, sira ang mga elevator, at amoy ang maglagi sa paligid. Sa isang kwarto lang na apartment namin, 4 kami nakatira, ako at si Tommy ay magkasalo sa isang pull-out couch. Sala. Kadalasan, gabi-gabi, isa o parehong magulang namin ay wala, kaya ako na ang nag-aalaga sa maliit kong kuya. Si Frank, ang tatay ko, minsan-minsan lang nagtatrabaho bilang construction worker, pero ang totoong hilig niya ay pagtaya sa sports. Tuwing payday, pare-pareho ang nangyayari. Kinakash niya ang tseke sa tindahan sa kanto, dumadaan sa mga bookies, tapos nawawala ng ilang oras. Minsan babalik siya na masaya, yayain kami kumain ng ice cream at mangakong magiging maayos ang buhay namin. Pero mas madalas, babalik siyang lasing na amoy murang whiskey, na pabago-bago ang ugali, bagyong tag-init. Isang minuto umiiyak siya, sinasabi kung gaano niya kami kamahal. Sa susunod, naghahagis siya ng pinggan sa pader kasi malamig ang hapunan. Parang tito mo ka, palaging huhusga sa akin. Nagseselos siya kapag tinanong ko kung saan napunta ang pera sa renta. Natutunan kong basahin agad ang kanyang mood para malaman kung kailan ako pwedeng magsalita at kailan dapat magpakitang tao. Si Elaine, ang nanay ko, nagtatrabaho sa makeup counter ng isang department store. Maganda siya pero parang madaling mabasag, laging maingat magpinta ng muka at nagsusuot ng mga damit na di niya kayang bilhin. Ginugol niya, ginastos niya ang sweldo niya sa mga designer na peke at costume jewelry, nangangarap ng marangyang buhay na nararapat sa kanya. Sa isip niya, ang mga anak niya ang mga pabigat na pumigil sa kanya mula sa buhay na glamoroso na sanay nakuha niya. Pwede sana akong naging modelo, sabi niya habang tinitingnan ang mga lumang litrato. Pwede sana akong naging sikat bago pa ako naipit sa inyo dalawa. 3 taon ang tanda ni Tommy sa akin, mabait na bata na may hika at talento sa pagguhit. May mga kulot na buhok na parang kay tatay, pero may mga banayad na mga katangian ng mukha ni nanay. Mula nung ipinanganak siya, ako, pinili ko na lang na maging tagapangalaga niya. Sinisigurado kong umiinom siya ng gamot, tinutulungan siya sa takdang aralin, at iniiwasan ang galit ng mga magulang namin kapag parang lulunod na siya sa problema. Madalas nakakaunti lang ang pagkain namin sa bahay. Sanay na akong pagtagal-tagalin ang isang garapon ng peanut butter ng ilang araw. Hinihiwa ko pa ang bawat sandwich sa 4 na tatsulok para mukhang marami. Natutunan ko kung aling mga kapitbahay ang pwedeng hingan ng pagkain kapag nabanggit ko lang na sira ang kalan namin at kung aling mga club sa paaralan ang nagbibigay ng merienda sa mga meeting nila. Sa school, palagi akong nagpapanatili ng perfect na grado. Para sa akin, edukasyon ang tiket ko palabas. Naintindihan ko yan kahit hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Napansin ng mga guro ko ang potensyal ko at ang kalagayan namin sa bahay. Si Mrs. Winters, ang teacher ko noong 4th grade, madalas nag-iwan ng ekstra na karton ng gatas para sa akin at minsan nilalagay niya sa backpack ko yung mga granola bars kapag walang nakatingin. Sabi niya, "Matalino kang bata, Della. Huwag mong hayaang mawala ang liwanag mo."
Ang best friend ko na si Lucy ay nakatira 3 kanto lang ang layo sa isang maayos at middle class na bahay kung saan ang mga magulang niya ay nagtatrabaho ng regular na oras at refrigerator na laging puno. Ang bahay nila Lucy ang naging kanlungan ko, yung lugar na tinatakbuhan ko kapag sobrang tindi na ng away ng mga magulang ko. Hindi kailanman nagtatanong si Lucy's mom kapag dumadating ako sa oras ng hapunan. Naglalagay lang siya ng dagdag na upuan sa mesa. Isang alaala ang tumatak sa akin noong 8 kong kaarawan. Wala sa magulang ko ang nakakaalala ng petsa. Pumunta ako sa school na pilit hindi iniintindi. Sinasabi sa sarili ko na matanda na ako para sa mga birthday party. Pero nang gabing iyon, nakita ko yung maliit na regalo na binalot sa dyaryo ng comics sa unan ko. Galing kay Tommy. Ipinon niya ang baon niya ng ilang linggo para bilhan ako ng plastic na pulseras na may purple na beads. Gumawa siya ng card mula sa mga tira-tirang papel na nakuha niya sa basurahan ng paaralan. Nang gabing iyon, napaiyak ako bago matulog, hindi dahil malungkot, kundi dahil sa tunay at matinding pagmamahal na naramdaman ko para sa kapatid ko. 10 ako nang unang makilala ko si Tio Walter. Dumating siya sa isang makintab na itim na kotse na parang kakaiba sa amin sa kalye. Sa edad na 35, 7 taon lang siyang mas matanda sa tatay ko, pero parang iba talaga ang mundo niya. Si Walter ay matangkad at tiwala sa sarili, nakasuot ng damit na akma sa katawan, nakasuit at may totoong ngiti. Tiyo ko siya sa ama ko, pero doon lang nagtapos ang pagkakapareho nila sa madilim nilang mga mata. May dala siyang regalo para kay Tommy. Isang remote control na kotse na nagpangiti ng malaki sa kanya. Para sa akin, isang libro tungkol sa mga babaeng inventor na parang nakita niya ang kaluluwa ko at naintindihan ako ng iba't ibang paraan na hindi nagawa ng mga magulang ko. Pinaalala mo ako sa lola natin, mahina niyang sabi sa akin. Pareho kayo ng utak na mausisa. Ramdam ang tensyon sa pagitan ni na Walter at Frank. Nag-uusap sila ng maikli at patalim, puno ng mga taon ng sama ng loob. Pinipisil sa bawat pantig, hindi lahat sa amin binigay sa amin ang kolehiyo na parang nakalagay sa silver platter, sabi ni Frank nang may tampo. Nang nabanggit ni Walter ang tagumpay ng kumpanya nila at hindi naman lahat sa amin sinisisi ang iba sa aming mga problema, sagot ni Walter ng kalmado. Pagkatapos ng pagbisita na yon, sinubukan ni Walter na makipag-ugnayan. Tumatawag siya tuwing holidays at mga kaarawan namin. Inalok niya pang bayaran ang private school, yung medical treatment ni Tommy, pati na rin yung mas malaking apartment. Tinanggihan ni Frank lahat ng alok, mas matindi pa ang kanyang pride kaysa ang pag-aalala sa kapakanan ng mga anak nila. Sabi niya, hindi ko kailangan yung awa niya. Gusto lang niyang ipakita kung gaano siya kagaling kumpara sa akin. Pagpasok ko ng teenage years ko, mabilis na lumala ang sitwasyon ng pamilya namin. Dumating yung mga notice ng pagpapaalis sa amin sa pinto. Pinutulan kami ng kuryente ng ilang araw sunod-sunod. Ang laman ng ref, packets lang ng ketchup at iba pang sausawan mula sa fast food. Lalo pang lumala yung hika ni Tommy, pero hindi namin afford yung inhaler niya. Napilitan akong humingi ng utang sa science teacher ko, nagkunwaring nawala yung wallet ko at emergency daw. Mga ganong sitwasyon. Isang gabi, narinig ko na nagbubulungan ang mga magulang ko sa kusina. Hindi na natin pwedeng ganito lagi, ang bulong ng nanay ko. Hindi na tayo papalawigin ng landlord. May kilala akong tao na may kilala din, sagot ng tatay ko. Sabi niya, ito na ang pinakamagandang option natin. Paano si Walter? Tanong ng nanay ko. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa humingi ng tulong sa kanya, sabi ng tatay ko. Bukod dito, pansamantala lang to hanggang makabangon akong muli. Hindi ko noon maintindihan ang plano nila. Sana noon pa lang naintindihan ko na. Ang araw na nagsimula yung lahat na parang normal lang pero may tinatago. Huwebes ng Oktubre yon, presko at maliwanag, puno ng kulay ng taglagas. Kakatapos ko lang mag-13 nung nakaraang linggo, pero wala akong naramdaman na espesyal mula sa mga magulang ko, yung ina ko lang ang bahagyang bumati ng happy birthday. Nang umaga, sinabi ni Frank na may pupuntahan kaming kaibigan sa isang weekend trip.
Hindi ito karaniwan kaya medyo nagduda ako. Hindi kami talaga naglalakbay, wala kaming pera para sa mga bakasyon o labas. Mag-empake ka ng pambili lang sa ilang araw, sabi ni Elaine habang inaabot sa akin yung duffel bag. Tumulong ka rin. Kasama rin si brother sa pag-empake. May mga senyales na dapat napansin ko na. Yung sobrang higpit ng yakap ni Elaine bago kami umalis, ang amoy ng mahal niyang pabango na sumisikip sa ilong ko. Yung paraan ni Frank na iwas tumingin sa akin, nakatingin lang sa bintana ng bus habang lumalayo ang Pittsburgh. At yung fact na isa lang maliit na maleta ang dala nila habang pilit nila pinapakinggan na kami ni Tommy ang magdala ng maraming damit. Pagkatapos ng 3 oras na biyahe sa bus, dumating kami sa Millbrook, isang maliit na bayan na hindi ko pa naririnig dati. Pinuntahan kami ni Frank sa isang simpleng bahay sa tahimik na kalye kung saan may isang babae na may uban na nakatayo sa beranda. "Mga bata, ito si Margaret," sabi ni Frank. Matagal na niyang kaibigan ito na mabait na inalok kaming magstay dito sa weekend. Ngumiti si Margaret, pero di umaabot ang ngiti niya sa mga mata. Hindi ko siya kilala, pero kumikilos ang mga magulang ko na parang matagal na nilang kakilala si Margaret. Malinis pero simple ang bahay niya, may plastic na pambalot sa mga gamit at walang mga personal na larawan sa mga pader. Noong unang gabi, pagkatapos ng tahimik na hapunan ng spaghetti at canned sauce, sinabi ng mga magulang ko na kailangan kong pumunta sa tindahan para bumili ng grocery. "Babalik kami agad," sabi ni Elaine habang naglalagay ng bagong lipstick sa salamin sa hallway. "Magpakabait kayo kay Margaret." Umaligid si Tommy sa tabi ng bintana ng ilang oras. Ang maliit niyang mukha ay nakadikit sa salamin, naghihintay ng mga ilaw ng sasakyan na hindi dumating. Habang papalapit na ang oras ng pagtulog, naging balisa siya. "Nasaan sina mama at papa?" tanong niya. Humihingal na parang malapit ng magkaroon ng atake sa hika. Siguro naantala lang sila, pinatahimik ko siya, kahit na ang sarili kong tiyan ay kumikirot. Tumango siya ng may kaba. Babalik sila pag umaga. Nag-ayos si Margaret ng rollaway bed sa maliit na kwarto sa likod para sa amin na pagbabahaginan. Hindi ako nakatulog buong gabi, nakikinig sa hininga ni Tommy na may huni at sa mga kakaibang pag-uga ng bahay. Pagdating ng umaga, wala pa rin palang balita tungkol sa mga magulang namin. Sinubukan kong tawagan ang mga cellphone nila, pero may robotic na boses na nagsabing hindi na ginagamit ang mga numerong iyon. Iniiwasan ni Margaret ang mga tanong ko, abala sa paghahanda ng almusal at paglalaba. Sa ikalawa, isang araw, biglang tumaas ang lagnat ni Tommy, sumabog ang kanyang hika dahil wala siyang gamot. Sa wakas, tumawag si Margaret sa isang lokal na doktor na nagdala ng emergency inhaler. Habang sinusuri ng doktor ang kapatid ko, hinarap ko si Margaret sa kusina. "Nasaan ang mga magulang ko?" tanong ko. "Kailan sila babalik?" Bumaba ang balikat ni Margaret. Bigla siyang mukhang tumanda. Lumalim ang mga guhit sa paligid ng kanyang bibig. "Hindi ko pa sana sasabihin sa'yo," mahina niyang sabi. "Binayaran ako ng mga magulang mo para itago. 1 linggo na silang nawala. Sabi nila babalik sila, pero kumuha siya ng sobre sa drawer at iniabot sa akin. Sa loob, may isang papel na may sulat ng nanay ko na malambing ang pagkasulat. Della at Tommy, hindi namin kaya pang ganito. Karapat-dapat kayo sa mas mabuti kaysa sa kaya naming ibigay. Huwag ninyong hanapin kami. Para to sa ikabubuti ninyo. Mas magiging maganda ang buhay ninyo kung wala kami napabigat sa inyo." Nalimutan ko na ang mga salita habang pumapatak ang luha sa mga mata ko. Hindi, mahal ko kayo. Walang paliwanag, puro pag-abandonang tinakpan ng sakripisyo. Tumawag si Margaret sa pulis hapon na yon. Dumating sila na seryoso ang mukha at may daladalang clipboard, nagtatanong ng mga tanong na halos hindi ko maintindihan. Kinuntak ang Child Protective Services. Ako at si Tommy ay dinala sa magkahiwalay na kwarto para tanungin. Gusto nilang malaman kung narinig ba ng mga magulang namin na sinaktan kami. Hindi. Kung sinabi ba nila kung saan sila pupunta? Hindi rin. Kung may ibang kamag-anak kami na pwedeng tumanggap sa amin. Sabi ko na iyak, tito ko, Tito Walter sa Chicago.
Pinakamahirap na sandali ay kinabukasan ng sabihin nila na paghiwalayin kami, mga foster home. Kumapit si Tommy sa akin, nanginginig ang maliit niyang katawan habang umiiyak ng malakas. Hindi mo siya pwedeng kunin, nakiusap ako. Kailangan niya ako. May hika siya. Takot siya sa dilim. Pero wala siyang pakialam sa mga hiling ko. Napunta si Tommy sa isang pamilya sa Ohio, habang ako naman ay ipinadala sa isang group home sa Millbrook hanggang makahanap ng mas permanenteng solusyon. Ang huling nakita ko sa kapatid ko ay ang maputlang mukha niya sa likod ng bintana ng kotse ng social worker. Nakapislit ang kamay niya sa salamin bilang pamamaalam. Gabi na iyon sa group home, napapalibutan ng mga estranghero sa mga bunk bed. Ako ay naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Wala na akong natira. Iniwan kami ng mga magulang ko. Naalis ako kay Tommy. Mag-isa na lang talaga ako. Lumipas ang 2 linggo sa group home. Para akong nasa ulap, halos hindi kumakain, ayaw makipag-usap sa mga counselor o sa ibang mga babae doon. Ginugol ko ang araw ko na nakayuko sa higaan ko. Hawak-hawak ang librong tungkol sa mga babaeng imbentor. Si Walter ang nagbigay sa akin noon. Ilang taon na ang nakalipas. Ang tanging gamit na nadala ko mula sa bahay. Araw-araw akong binibisita ni Miss Reynolds, ang social worker na naka-assign sa kaso ko. Sinusubukan akong himukin na usap-usapan. Sa wakas, nabigyan siya ng gantimpala ng pasensya nang banggitin niyang hinahanap niya ang tiyo ko, si Walter Campbell. Tumayo ako sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang araw. Nahanap niyo ba siya? Oo, sagot niya na may ngiti sa labi. Bukas ay lilipad siya para makipagkita sa amin. Kinabukasan, kinakabahan akong naghihintay sa opisina ng direktor, pinipisil-pisil ang maluwag na tahi ng hininga kong sweatshirt. Nang pumasok si Walter, halos hindi ko siya nakilala. Ang dati niyang maayos na itsura ay gulo-gulo, at ang mga mata niya ay pula dahil sa kakulangan sa tulog. Nang makita niya ako, tuluyan nang nawala ang kanyang propesyonal na itsura. Della, bulong niya habang lumaluhod sa harap ko. Pasensya na talaga. Hindi ko alam. Sa unang pagkakataon mula nang ako'y iwanan, pinayagan kong umiyak. Unang yakap ni Walter ay medyo awkward, pero nang bumilis ang kanyang protective instincts, naging mas matatag siya. Ang pulong na sumunod ay puno ng tensyon. Ramdam mo ang galit ni Walter kay tatay. Nanginginig ang boses niya habang kausap si Miss Reynolds. Ginawa ito ni Frank. Inabandona ng sariling kapatid ang mga anak niya. Hinaplos niya ang sarili niyang buhok. Buhok. Alam kong seryoso ang problema, pero hindi ko inakala na ganito kalala. Nasaan si Tommy? Gusto ko rin siyang makita. Ipinaliwanag ni Miss Reynolds na naipadala na si Tommy sa isang foster family sa ibang estado. Tumigas ang mukha ni Walter. Hindi ito katanggap-tanggap. Kailangan silang magkasama. Ako ang tito nila, ang tanging buhay na kamag-anak nila bukod pa sa mga magulang nila. Ako ang mag-aalaga sa kanila pareho. Sumunod ang mabilisang aral tungkol sa komplikadong sistema ng child welfare. Kahit may pera at determinasyon si Walter, ang muling pag-iisa nila, hindi magiging madali para sa amin to. Yung foster family na tumanggap kay Tommy, iniisip nila na i-adopt siya. Ang mga batas sa iba't ibang estado ang nagpapahirap sa sitwasyon. Kailangan patunayan ni Walter na karapat-dapat siyang guardian, hindi lang ng isa, kundi ng 2 batang may trauma. Walang pakialam kung anong kailangan, kumuha kayo ng pinakamagagaling na abogado sa family court sa buong bansa, sabi ni Walter sa abogado niya sa telepono nung gabing yon. Gusto ko parehong bata makasama ko bago magpasko. Samantala, nagrenta si Walter ng apartment malapit sa group home para makadalaw siya araw-araw habang inaasikaso ang mga papeles ng guardianship. Naproseso na. 3 linggo pagkatapos noon, pinakawalan ako sa pansamantalang kustodiya niya at lumipad kami papuntang bahay niya sa Chicago. Ang bahay ni Walter, o mansyon kung tawagin ko, ay nasa isang marangyang lugar na may maayos na mga damuhan at bakal na tarangkahan. Mas malaki ang kwarto ko kaysa sa buong apartment namin sa Pittsburgh. May canopy bed pa at walk-in closet na puno na ng mga bagong damit na swak sa akin.
Para sa akin ba lahat to? Tanong ko. Hindi makapaniwala sa ganitong karangyaan. Oo naman, sabi ni Walter, medyo nag-aatubili. Tumulong ang decorator pumili ng mga bagay. Kung may ayaw ka, pwede nating palitan. Yung unang gabi, hindi ako makatulog. Ang lambot ng kama, sobrang tahimik ng kwarto kasi wala si Tommy na katabi ko humihinga. Dumulas ako pababa ng hagdan ng 12:00 ng gabi at nakita ko si Walter sa opisina niya, napapalibutan ng mga legal na papeles, seryosong nakikipag-usap sa telepono tungkol sa usapang custody. Hindi natural kay Walter ang mga bata. Hindi siya nag-asawa, wala siyang sariling anak, at karamihan ng oras niya ay ginugugol sa pagpapatakbo ng tech company niya. Formal ang tono niya nang kausapin niya ako. Una, para akong isang maliit na adulto o kasosyo sa negosyo. Pero kitang-kita, ang totoong hangarin niyang tumulong sa kabila ng kanyang pagkakailap. Tumulong ang mga tauhan sa bahay para maging mas madali ang pag-a-adjust ko. Si Flora, ang katulong sa bahay, ay isang mainit at parang lola na babae na palihim akong binibigyan ng cookies at tinuturuan akong mag-bake ng tinapay tuwing weekend. Si Ginoong Jenkins, ang chuper, ay may tuyong sense of humor na paminsan-minsan ay nakakapagpabukas ng pagkakakulong ko sa katahimikan. Isa pang hamon ang paaralan. In-enroll ako ni Walter sa isang eksklusibong pribadong akademya kung saan lumaki na ang mga kaklase ko. May mga pribilehiyong hindi ko maintindihan. Nakadesigner na damit sila na parang walang inisip, nagpaplano ng bakasyon sa Europe, tapos nagrereklamo pa sa mga strict na magulang na nililimitahan ang oras nila sa screen. Ako yung kakaiba na may second-hand na buhay at pamilyang nawawala. Bakit ka nakatira sa tito mo? Tanong ng isang babae nung lunch. Namatay ba mga magulang mo? Umalis sila, sagot ko habang pinapanood ko yung pagkagulat sa mga mata niya na hindi maintindihan. Hindi niya ma-imagine yung mga magulang na pipiliing umalis. Nagsimula ang mga bangungot ko nung 3 linggo ko sa Chicago. Nagigising ako, syempre sisigaw ako para kay Tommy, kumbinsidong may asthma attack siya at kailangan niya ako. Palaging papasok si Walter na parang natataranta at walang magawa sa harap ng lungkot ko. Pagkatapos ng 5 gabi, inayos niya na makita ko si Dr. Bennett, isang child psychologist na espesyalista sa trauma at pag-abandona. Ang mabait na babae na may buhok na kulay asin at paminta, naging lifeline ko sa mga susunod na buwan. Ang ginawa ng mga magulang mo ay nagsasabi ng lahat tungkol sa kanila at wala tungkol sa'yo. Sabi niya sa akin sa aming mga sesyon, hindi mo ito ginawa, ikaw. Hindi niya ito maiwasan. Dumalo si Walter sa mga klase para sa pagiging magulang at nagbasa ng mga libro tungkol sa pagpapalaki ng mga tinediyer. Nagkuha siya ng mga tutor para tulungan akong makahabol sa eskwela at sinigurado niyang kumpleto ako sa mga material na kailangan ko. Pero ang tunay na pagbabago sa aming relasyon ay nangyari nang hindi inaasahan sa gabi ng aking ika-14 na kaarawan. Nagsagawa si Walter ng maliit na party kasama ang ilang mga babae mula sa paaralan na naging kaibigan ko. Pagkatapos nilang umalis, binigyan niya ako ng maliit na nakabalot na regalo. Hindi ito malaki. Sabi niya na medyo kinakabahan, pero naisip ko na baka gusto mo. Siguro magugustuhan mo to. Sa loob ay may silver na kwintas. Nang buksan ko, may maliit na litrato kami ni Tommy, nakuha noon pa. Noong minsang nagpiknik kami bilang 4 na tao sa pamilya. Paano mo nakuha to? Tanong ko, habang nanginginig ang boses. Tinanong ko yung mga dati mong kapitbahay kung may mga litrato sila, sabi ni Walter. Si Mrs. Winters, dati mong guro, may ganito mula sa isang school event. Akala ko gusto mong lagi siyang kasama habang hindi pa namin siya na ibabalik. Dito na tuluyang bumigay ang damdamin ko. Umiyak ako sa mga bisig ni Walter, pinakawalan ang mga buwan ng takot na naipon sa loob ko. Kalungkutan. Una, niyakap niya ako ng medyo awkward, tapos unti-unti ng mas kumpiyansa. Hindi ko sinasabing papalitan ko ang mga magulang mo, Della, sabi niya ng mahina. Alam kong hindi ko kaya, pero pangako, hindi kita iiwan
At hindi ako titigil hanggat nandito na rin si Tommy. Nang gabing iyon, ibinahagi ni Walter ang mga kwento tungkol sa kanilang pagkabata ni Frank. Kung paano naging mahigpit at palaging pumupuna ang kanilang ama, lalo na kay Frank na nahihirapan sa school. Kung paano pinapromise siya ng kanilang ina na alagaan si Walter bilang nakababatang kapatid bago siya pumanaw. Cancer. Paano niya sinubukang tulungan si Frank sa loob ng maraming taon pero paulit-ulit siyang tinanggihan. Nabigo ko siya, aminado si Walter. At sa gayon, nabigo rin ako at si Tommy. Dapat mas ginawa ko pa. Mas pinilit ko. Tinutulungan mo naman siya ngayon, sabi ko. Yan ang mahalaga. 6 na buwan matapos akong lumipat sa Chicago, nakatanggap kami ng balita mula sa pribadong investigador na inupahan ni Walter. Natagpuan si Tommy kasama ang foster family niya sa Columbus, Ohio. Ayaw nila siyang bitawan dahil nakabuo na sila ng attachment kay Tommy. Pero determinado si Walter. Ang unang visit namin, may kasamang social workers. Medyo tumangkad si Tommy nung mga buwan na hindi kami nagkita, pero sobrang payat pa rin siya. Ang mga mata niya parang masyadong malaki sa mukha niya. Pag nakita niya ako, bigla siyang sumugod sa mga bisig ko habang umiiyak. Della, dumating ka. Alam kong hahanapin mo ako. Dinikit ko siya ng mahigpit kaya napasigaw siya sa protestang cute. Napansin ko ang mga pagbabago sa maliit kong kuya. Mas maayos na ngayon ang asthma niya. Pinapangalagaan siya ng mga foster parents niya para may tamang gamot siya. Naka-enroll na siya sa art classes, natural niyang hilig. Ang talento niya ay umuusbong dahil sa tamang kagamitan at pagtuturo. Bahagi sa akin ay nagpapasalamat na inalagaan nila siya ng mabuti kahit pa naiinis ako sa kanila dahil may oras sila kasama siya na nawala sa akin. Lumuhod si Walter para makipantay kay Tommy at mahinahong ipinakilala ang sarili. Marami na akong narinig tungkol sa'yo, sabi niya. Palagi kang pinag-uusapan ni Della. Pinagmasdan ni Tommy si Walter ng maigi bago tanungin, ikaw na ba ang magiging bagong tatay namin? Tumingin si Walter sa akin, tapos bumalik ang tingin kay Tommy. Gusto kong maging guardian mo kung ayos lang sa'yo. Ikaw. Pwede nating pag-usapan kung anong gusto mong itawag sa akin mamaya. Nang umalis kami sa unang pagbisita na yon, mahigpit na hawak ni Tommy ang kamay ko. Huwag mo akong iwan ulit, hikbi niya. Hindi kita iiwan, pangako ko. Dadalhin ka ni Walter sa bahay namin soon. Totoo si Walter sa sinabi niya. Hindi siya sumuko kahit mahirap ang mga legal na hadlang. Kinuha niya ang mga pinakamagagaling na abogado sa family law, pumunta sa lahat ng hearing sa korte at pinakita ang dedikasyon niya para sa amin ni Tommy. Sa loob ng 2 taon, nilaban ni Walter ang sistema ng batas para pag-isahin kaming dalawa ni Tommy. Ang laban para sa custody. Nalito lalo dahil sa mga hangganan ng estado, ang pagkakabit ng pamilya Foster kay Tommy, at ang mga alalahanin tungkol sa demanding na trabaho ni Walter at ang pagiging bachelor niya. Pero hindi kailanman sumuko si Walter. Inayos niya ang kumpanya para mas maraming oras siya sa bahay, inayos ang isang kwarto para kay Tommy, at naglagay pa ng high-tech na air purification system para makatulong sa hika ni Tommy. Yung araw na tuluyan nang nakauwi si Tommy sa Chicago, ang pinakamasayang araw sa buhay ko simula nang mawala ang mga magulang namin. Umalis na siya. 12 na siya noon. Medyo maliit pa rin para sa edad niya, pero mas malusog at buhay pa rin ang kanyang malikhaing diwa kahit na ang dami niyang pinagdaanan. Inayos ni Walter ang isang welcome home party na may mga lobo at paborito ni Tommy na chocolate cake. Sa unang pagkakataon, ramdam namin na parang tunay na tahanan ang mansyon. Iba ang estilo ni Walter sa pagiging magulang. Dahil hindi siya nagkaroon ng sariling anak dati, mas tinrato niya kami na parang mga young adult kaysa mga bata. Ipinaliwanag niya ang mga desisyon niya at pinapakinggan ang mga opinyon namin. Kinausap niya kami tungkol sa negosyo niya, ang Campbell Tech Solutions, ang cybersecurity na kumpanya na siya mismo ang nagtayo mula sa simula. Pinoprotektahan ng kumpanya ang ibang negosyo laban sa mga hacker at pagnanakaw ng data, paliwanag niya isang gabi habang kumakain kami.
Isipin mo na lang ito bilang isang digital na sistema ng seguridad. Naaliw ako sa mundo ng negosyo na kinabibilangan ni Walter. Lagi namang may sense sa akin ang mga numero, natural sa utak ko ang mga pattern at projections. Nang mapansin ni Walter ang interes ko, nagsimulang magdala siya ng mga simpleng bersyon ng mga problema sa negosyo para pag-usapan namin. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Sabi niya. Magtatanong siya, nilalahad ang problema ng kliyente o hamon sa marketing. Samantala, umunlad si Tommy sa bagong middle school na nakatuon sa sining. Ginawang art studio ni Walter ang isang sunroom para sa kanya, kumpleto sa mga pro-grade na gamit at may mga bintanang nakaharap sa hilaga para sa tamang liwanag. Malaki ang naging ginhawa ng hika ni Tommy dahil sa tamang medikal na pangangalaga at mas kaunting stress, kaya bihira na ang kanyang pag-atake imbes na lingguhan. Unti-unti, nabuo namin ang aming sariling mga tradisyon bilang pamilya. Banal ang linggong hapunan, walang trabaho, walang tawag o homework. Nagbakasyon kami tuwing tag-init sa mga pambansang parke. Matiyagang nag-hiking si Walter sa bilis namin kahit mas fit siya. Noong Pasko, nag-volunteer kami sa isang lokal na shelter bago magpalitan ng regalo. Ipinilit ni Walter na bahagi ng pribilehiyo namin ngayon ang pagtulong sa iba. Sa ika-16 kong kaarawan, binigay ni Walter sa akin ang mga legal na papeles. Gusto niya kaming ampunin ni Tommy ng formal para magamit namin ang apelyidong niya. Hindi mo kailangang magdesisyon agad, sabi niya, at pwede mong panatilihin ang original mo. Pangalan kung gusto mo, hindi nito binabago kung paano ko kayo nararamdaman. Agad na sumagot si Tommy ng oo, tuwang-tuwa sa ideya na opisyal ng maging Campbell. Nagatubili ako, nahahati sa galit ko sa mga tunay kong magulang at sa natitirang katapatan ko sa orihinal kong pagkakakilanlan. Sa huli, nagkasundo kami na gawing hyphenated ang apelido. Naging Morris Campbell kaming magkakapatid bilang paggalang sa aming nakaraan habang tinatanggap ang aming hinaharap. Na-finalize ang pag-aampon sa isang maulan at malamig na umaga ng Disyembre. Kami tatlo ay nakaayos sa aming pinakamagandang damit para sa araw na iyon. Seremonya sa korte. Ngiting-ngiti ang hukom na siyang humawak ng karamihan sa kaso namin habang pinipirmahan niya ang mga huling papeles. Ganito talaga dapat gumana ang sistema, sabi niya kay Walter. Binigyan ninyo ng katatagan ang mga batang ito na karapat-dapat sa kanila. Parang isang iglap lang ang high school, puno ng mga advanced na klase, paligsahan sa debate team, at unti-unting pagtaas ng kumpiyansa. Hindi ako pinipilit ni Walter tungkol sa kolehiyo, pero alam kong mahalaga iyon sa kanya. Nang dumating ang mga sulat ng pagtanggap mula sa ilang kilalang unibersidad, pinili ko ang business program sa Northwestern para makapunta ako sa klase habang nakatira pa rin sa bahay. Patuloy naman si Tommy sa pag-develop ng talento niya sa sining, nanalo siya sa mga regional na paligsahan sa pagpipinta, hanggang sa nakapasok siya sa isang selective na arts high school. Hindi naapektuhan ang mabait niyang ugali kahit ano pa ang pinagdaanan niya, patunay ng tibay ng loob niya. Tinupad ni Walter ang pangakong ituturo niya sa amin ang tungkol sa negosyo, pero hindi yung inaasahan ko. Pagkatapos ng unang taon ko sa kolehiyo, inayos niya ang isang entry-level na trabaho para sa akin. Pinangako niya na walang espesyal na pabor sa akin sa Campbell Tech. Sabi niya, magsisimula ka sa mailroom tulad ng ginawa ko sa unang trabaho ko. Kung gusto mong umangat, kailangan mo itong paghirapan. Sa mga sumunod na tag-init at bakasyon sa school, nagtrabaho ako sa halos lahat ng departamento. Tinuruan ako ng customer service ng pasensya. Pinahusay ng accounting ang likas kong galing sa numero. Sinubok naman ng marketing ang pagiging malikhain ko. Pagdating ng senior year ko, alam ko na talaga kung paano gumagana ang buong kumpanya. Ito ang unang malaking nagawa ko doon. Dumating yung pagkakataon nang makita ko ang oportunidad sa market na hindi napansin ni Walter. Kailangan din ng mga maliliit na negosyo ng cybersecurity, pero hindi nila kayang bayaran yung mga enterprise level na solusyon na pinag-specialize-an ng Campbell Tech. Gumawa ako ng mas maliit at subscription-based na serbisyo na nagbukas ng bagong kita para sa kumpanya. Ang galing nito, sabi ni Walter,
habang tinitingnan ang proposal ko. Gusto kong ikaw mismo ang mag-present nito sa board. Sa edad na 22, bagong graduate lang, hinarap ko ang board of directors ng kumpanya at inilahad ang ideya ko. Inaprubahan nila ito ng walang pag-aalinlangan dahil sobrang impressed sila. Hindi lang sa konsepto, kundi pati na rin sa masusing pagsusuri ko sa merkado at plano ng pagpapatupad. Pagkalipas ng 6 na buwan nang magpakita ng malakas na unang kita ang bagong dibisyon, tinawag akong Vice President ng Small Business Solutions ni Walter. Karapat-dapat ka dito, sabi niya habang ibinibigay ang business card ko na may bagong titulo. Walang kinalaman ito sa relasyon natin, kundi sa kakayahan mo. Si Tommy, 19 na ngayon at nag-aaral sa Art Institute of Chicago, ang gumawa ng logo para sa bagong dibisyon. Umangat na ang talento niya mula sa simpleng pagguhit. Mula sa sopistikadong digital art hanggang sa tradisyonal na pagpipinta. Natagpuan niya ang kanyang boses sa pamamagitan ng kulay at anyo na nagpapahayag ng komplikadong damdamin ng ating pagkabata sa mga abstract na canvases na sa kakaibang paraan ay nagpapakita ng sakit at pag-asa. Sa gitna ng tila perpektong lahat, dumating ang trahedya. Si Walter, na palaging malusog at masigla sa edad na 50, ay na-diagnose na may pancreatic cancer. Mula sa simula, madilim ang tsansa, huling yugto, at kakaunti ang mga opsyon sa paggamot. 6 na buwan hanggang 1 taon, sabi ng oncologist ng pribado sa amin. Pwede lang naming subukang maging komportable siya pero ang type na to sobrang agresibo. Hinarap ni Walter ang sakit niya nang may parehong maayos at determinado na paraan na ginagamit niya sa negosyo. In-update niya ang kanyang will, inayos ang mga bagay-bagay at sinimulang ilipat ang mga responsibilidad sa pamumuno sa kanyang executive team at sa akin. Ayaw niyang hayaan na ang cancer ang magdikta ng natitirang oras niya, kaya inayos niya ang schedule ng mga treatments para tumugma sa mga importanteng meeting at art shows ni Tommy. Wala akong pagsisisi, sabi niya sa akin isang gabi, habang nakaupo kami sa terrace at pinapanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng Lake Michigan. Dahil sa pagkakita ko sa iyo at kay Tommy, nabigyan ako. Ang kahulugan ng buhay ay higit pa sa tagumpay sa negosyo. Yung huling 2 taon ay parang pagsubok ng puso at lakas ng loob. Hati ko ang oras ko sa pagpapatakbo ng Small Business Division at pagsama kay Walter sa mga treatment niya. Lumipat si Tommy pabalik sa bahay mula sa dorm niya para mas malapit sa amin at ginawang maaliwalas na lugar ang bahagi ng studio niya kung saan pwedeng magpahinga si Walter habang pinapanood siya magpinta. Nalampasan ni Walter yung tinatayang panahon ng doktor dahil sa lakas ng loob niya at nagtagal siya para makita si Tommy na makatapos ng pag-aaral, mga parangal at para masaksihan ang pag-angat ko bilang Executive Vice President. Pero sa huli, kahit gaano pa siya katatag, hindi niya natalo ang sakit na unti-unting sumisira sa katawan niya. Sa huling linggo niya, tinawag niya ako sa tabi ng kama niya at iniabot ang bulsa ng relo ng lolo niya, isang pamana ng pamilya na madalas kong hangaan. Ikaw na ang kinabukasan ng pangalang Campbell, sabi niya, halos bulong lang ang boses. Ikaw at si Tommy. Hindi ako maaaring maging mas proud sa mga taong naging kayo. Nang umaga nang pumanaw si Walter, ang langit sa labas ng bintana niya ay kasing asul ng perpektong araw. Isang araw ng tag-init. Kasama namin ni Tommy si Walter, kami nakatabi sa magkabilang gilid ng kanyang kama, hawak ang kanyang mga kamay habang siya'y humihinga ng huling hininga. Siyempre, may lungkot na sobra-sobra minsan, pero ramdam din namin ang taos-pusong pasasalamat para sa 15 taong ibinigay niya sa amin, mga taon na nagbago sa amin mula sa mga batang iniwanan papunta sa pagiging kumpiyansang at kakayahang mga adulto. Sinave niya kami, sabi ni Tommy, ng simple sa libing, hindi lang sa pisikal na paraan, kundi sa lahat ng mahalagang aspeto ng buhay. Ginawa ang libing ni Walter sa pinakamalaking katedral sa Chicago, patunay ng laki ng epekto niya sa negosyo, ang komunidad at ang malawak niyang gawaing pangkawanggawa.
Daan-daan ang dumalo mula sa mga executive ng kumpanya hanggang sa mga janitor sa punong tanggapan na palaging tinatawag ni Walter ng pangalan. Nagbigay ang alkalde ng talumpati tungkol sa mga kontribusyon ni Walter sa sektor ng teknolohiya ng lungsod. Dumating ang mga kakompetensya sa negosyo para magbigay galang kasama ang mga matagal ng empleyado na hayagang umiyak dahil sa pagkawala ng isang boss na itinuturing silang parang pamilya. Si Tommy, na ngayon ay isang maayos na binata na 21 na taong gulang, ay dumating mula New York kung saan kamakailan lang siyang tinanggap sa isang posisyon sa isang prestihiyosong gallery. Tumugtog siya ng piyesang piano na siya mismong kinumposo para kay Walter, yung malungkot pero magandang melodiya na sumasalamin sa aming dalamhati at pasasalamat. Ako ang nagbigay ng eulogy na para bang hinanap ko ang lakas para tumayo sa harap ng madla at magsalita tungkol sa taong nagbago ng aming buhay. Kilala si Walter Campbell sa karamihan bilang isang matalinong negosyante, isang visionary na leader, at isang mapagbigay na philanthropist. Para sa akin at sa kapatid ko, siya ay higit pa riyan. Siya yung taong nagmahal sa amin kahit tinuring kaming hindi karapat-dapat mahalin. Tinuruan niya kami. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagpili, sa araw-araw na pagpakita ng walang sawang suporta. Nang matapos ko ang aking talumpati at bumalik sa aking upuan sa unang hanay, napansin ko ang kilos sa likod ng katedral. May 2 tao na palihim na pumasok habang nagsisimba, nakatayo ng medyo kinakabahan sa huling upuan. Kahit mula sa malayo, kahit makalipas ang 15 taon, agad ko silang nakilala. Si Frank at Elaine Morris. Mga magulang ko, nanginig ng husto ang mga kamay ko kaya napansin ni Tommy habang tinuturo ko ang likuran, ang simbahan. Sino yon? Bulong niya, nawawala ang kulay sa mukha. Tumango ako, hindi makapagsalita. Mukhang tumanda na sila, syempre. Ang itim na buhok ni Frank may halong kulay abo na, at ang dati niyang matipuno na katawan ay naging malambot na, marahil dahil sa edad at pag-inom. Si Elaine, pinananatili pa rin ang maingat niyang ayos, pero ang dating elegante ay tila pilit na lang ngayon, hindi na natural. Pagkatapos ng misa, habang nagtitipo ng mga nagdadalamhati sa reception hall, lumapit sila sa amin. Inabot ni Elaine ang mga braso para niyakap ako. Wala akong balak na, bumalik ka na. Della, mahal, sabi niya, may halong peke at pilitang emosyon sa boses. Ang tagal na naming hinahanap ka. Yumuko ako ng bahagya. Si Tommy ay lumapit agad sa tabi ko para ako'y protektahan. Huwag mo akong hawakan, mahina akong sabi. Umuubo si Frank. Dumating kami agad nang malaman naming tungkol kay Walter. Mas matibay ang dugo kaysa tubig, di ba? Pamilya pa rin tayo. Napasinghap si Tommy, halos hindi makapaniwala. Iniwan mo kami. Iniwan mo kami sa isang estranghero. Hindi ka kailanman tumawag, hindi ka sumulat, hindi mo tinanong kung buhay pa ba kami o patay. Napuno ng peke at sanay na luha ang mga mata ni Elaine. Hindi mo maintindihan, mahal? Dumaan kami sa sobrang hirap na panahon. Ginawa namin ang akala naming pinakamabuti para sa'yo. Kailangan nating mag-usap ng pribado, sabi ni Frank, habang tinitingnan ang mga nag-uusisa sa paligid. Ang dami pang kailangang ipaliwanag, ang dami pang hindi mo alam. Bago ako makasagot, may isang matangkad at respetadong lalaki na may kulay pilak ang buhok ang lumapit sa amin, si Gordon Chen Walters, matagal ng abogado at kaibigan, na pumwesto sa pagitan namin at ng aming mga tunay na magulang. Miss Morris Campbell, Ginoo. Morris Campbell, sabi niya ng formal. Hindi ako naniniwala na inanyayahan ang mga taong ito sa serbisyo. Ngumiti si Elaine nang parang ang ganda ng ngiti niya. Kami si Frank at Elaine, mga magulang ni Morris at Tommy. Kami ang pamilya. Alam ko kung sino kayo, sagot ni Gordon nang malamig ang tono. Madalas kanyang banggitin pero hindi maganda ang sinasabi. Pinalaki ni Frank ang dibdib niya. Makinig kayo. Karapatan naming makasama ang mga anak namin sa mahirap na panahon na ito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Gordon. Magbabago. Sa totoo lang, inako mo na ang mga karapatang yan 15 taon na ang nakalipas. Pero
Mangyayari na kailangan mong pumunta sa opisina ko sa Biyernes ng umaga, 10:00, para basahin ang huling habilin ni Walter. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Elaine, ang lungkot niya napalitan ng halatang interes. Kasama tayo sa huling habilin ni Walter. Iyan ay dapat ipahayag sa tamang panahon, sabi ni Gordon. Ngayon, kung pahihintulutan ninyo kami, kailangan ng pamilya ng pribadong panahon para magluksa. Habang inilalayo kami ni Gordon, napansin ko ang isang bagay na hindi ko napansin dati. Sa simula pa lang, bagong-bago ang designer na damit ni Frank at Elaine, pero mura lang ang kalidad. Ang gintong relo sa pulso ni Frank ay pekeng Rolex. Ang mga diamante sa tenga ni Elaine ay cubic zirconia lang. Pareho pa rin silang naglalaro ng parehong palabas, nagpapakita ng ilusyon ng tagumpay na walang tunay na laman. Nang gabing iyon, sa bahay na ngayon ay parang masyadong malungkot nang wala si Walter, inilahad ni Tommy ang kanyang mga alalahanin. Bakit isasama sila ni Walter sa kanyang testamento? At bakit bigla silang lalabas ngayon pagkatapos ng lahat ng panahon na yun? Halata namang narinig nila tungkol sa pera ni Walter. Sabi ko nang may pait. Palagi silang may talento sa paghahanap ng posibleng pagkakitaan. Tumango si Gordon na sumama sa amin para sa isang tahimik na hapunan. Naniniwala akong tama ka, Dela. Pero gusto kong hilingin na dumalo kayong dalawa sa pagbabasa sa Biyernes. Sobrang specific ni Walter kung sino ang kailangang naroon. Napalungkot si Tommy. Ayoko silang nandun. Wala silang karapatang makakuha kahit ano mula kay Walter. Naiintindihan ko, sabi ni Gordon, nang mahinahon. Pero naniniwala akong gusto mong masaksihan ito. Partikular na pagbabasa. May dahilan si Walter sa mga inayos niyang bagay. Gabing yon, hindi ako makatulog. Naglakad-lakad ako sa tahimik na bahay hanggang sa napadpad ako sa study ni Walter. Pareho pa rin ang lahat ng iniwan niya. Ang kanyang reading glasses ay nakapatong pa rin sa isang financial report. Ang paborito niyang panulat ay nasa loob ng pen holder. Umupo ako sa kanyang leather na upuan, humihinga ng natirang amoy ng kanyang pabango. Ano bang plano mo, Walter? Bulong ko sa walang tao na kwarto. Anong huling aral na, ano ba ang meron kayo para sa amin? Maliwanag at malinaw ang umaga ng Biyernes, isang magandang araw ng Setyembre na parang taliwas sa kaba na nararamdaman ko sa tiyan. Si Tommy at ako ay dumating sa law firm ni Gordon ng 15 na minuto ng maaga, nakaayos ng formal bilang paggalang sa okasyon. Ang opisina, na nasa isang makasaysayang gusali sa downtown Chicago, ay nagpapakita ng lumang yaman sa pamamagitan ng mga oak panel, Persian rugs, at mga oil painting ng mga mahigpit ang mukha ng mga tagapagtatag. Sinalubong kami ni Gordon sa lobby, kalmado tulad ng dati, na nagbibigay ng matibay na sandigan sa emosyonal na unos na nararamdaman ko. Nararamdaman na yung tensyon. Hindi pa sila dumadating, sabi niya sa amin. Gagamit tayo ng main conference room. Gusto niyong kape o tubig habang naghihintay tayo? Pareho kaming tumanggi, sobrang kinakabahan para kumain o uminom. Eksaktong 10:00, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas sina Frank at Elaine. Kitang-kita na nag-effort sila sa kanilang itsura, parang bago ang mga damit nila. Freshly colored at maayos ang buhok ni Elaine, ang makeup niya ay talagang professional ang dating. Sinubukan ni Frank na ayusin ang kanyang buhok. Manipis ang buhok niya dahil sa sobra-sobrang gamit na produkto at naamoy na namin ang pabango niya bago pa man siya dumating. Good morning? Masigla na bati ni Ella, na parang nagtitipon kami para sa isang masayang okasyon, hindi para hatiin ang mga ari-arian ng lalaking nag-alaga sa mga iniwang anak niya. Ginabayan kami ni Gordon papunta sa conference room, kung saan may ilang tao na ring naghihintay, kasama si Flora, na housekeeper ni Walter sa loob ng 20 taon. Si Martin Weber, ang Chief Financial Officer ng Campbell Tech, at si Jessica Leong Walters, Executive Assistant. Ngayon na kumpleto na tayo, pwede na tayong magsimula, sabi ni Gordon habang umupo siya sa ulo ng makintab na lamesang mahogany. Binuksan niya ang makapal na leather portfolio at inayos ang kanyang reading glasses. Ito ang huling will and testament ni Walter Edward Campbell na nirebisa at pinirmahan 6 na buwan na ang nakalipas
nasa tamang pag-iisip siya at sa harap ng 3 saksi. Hindi matiis ni Frank ang pag-upo niya, kaya sabi niya, "Pwede bang diretso na tayo sa mga importanteng bahagi? Alam naman nating mayaman si Walter." Tiningnan siya ni Gordon. Malamig ang tono. "Ginoong Morris, susundin ng pagdinig na ito ang wastong legal na proseso. Kung ayaw mo o mahirap para sa'yo, pwede kang maghintay sa labas hanggang sa makarating kami sa bahagi mo." Tahimik na lang si Frank, pero napansin kong nagpalitan siya ng mabilis na tingin kay Elaine. May halong excitement na pilit nilang tinatago. Nagsimula si Gordon sa karaniwang pambungad na legal bago tumuloy sa mga espesipikong ipinamana. Mapagbigay si Walter sa kanyang mga donasyon. Nagtatag siya ng malalaking pondo para sa edukasyon, pananaliksik sa medisina at sining, mga organisasyon. Nag-iwan siya ng malaking pondo sa kanyang alma mater para sa isang scholarship program na espesyal na ginawa para sa mga batang nasa foster care. Pinunasan ni Flora ang kanyang mga luha nang ianunsyo ni Gordon na iniwan sa kanya ni Walter ang cottage sa tabi ng lawa na matagal na niyang hinahangaan, kasama ang isang retirement fund na magtitiyak ng kanyang kaginhawahan hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Ang mga matagal ng empleyado ay nakatanggap ng malalaking regalo sa pera, kasama na sina Jessica at Martin. Habang nagbabasa pa si Gordon, napansin kong lalo pang naiirita si Frank. Palaging tinitingnan ang kanyang nanonood at bumubulong kay Elaine. Halatang may isang dahilan lang talaga sila ng pagpunta at kitang-kita ang kanilang pagkaimpasyente. "Ngayon," sabi ni Gordon habang tumitingin mula sa dokumento, "dumating na tayo sa usapin tungkol kina Frank at Elaine Morris." Tumuwid si Frank, tinadyakan si Elaine, na agad namang inayos ang mukha para magmukhang seryoso at nakikinig. "Para sa kapatid kong si Frank Morris at sa kanyang asawa na si Elaine Morris," binasa ni Gordon, "iniwan ko ang halagang $1 bawat isa, kasabay ng liham na nakalakip na babasahin ngayon." $1, sigaw ni Frank, namumula ang mukha niya. "Biro ba to? Parang huling kalokohan na ito." "Pakikalma lang," sabi ni Ginoong Morris Gordon ng mahigpit. "Gaya ng utos, babasahin ko na ngayon ang liham ni Walter na nakatuon sa inyong dalawa." Binuksan niya ang isang selyadong sobre at inilabas ang ilang pahina na may kakaibang sulat ni Walter. Binasa ni na Frank at Elaine Gordon. "Kung binabasa niyo ang liham na ito, ibig sabihin ginawa niyo talaga ang inaasahan kong gagawin niyo." Muling nagpakita pagkatapos ng 15 taon na pagkawala, parang mga uwak na naaakit sa amoy ng pera papunta kay Carrion. Napahinga si Elaine nang malakas, inilagay ang kamay sa puso. "Alam mo ba," dagdag ni Gordon habang nagbabasa, "na alam ko lahat ng ginawa mo bago at pagkatapos mong iwan ang mga anak mo? 15 taon na ang nakalipas, 3 araw lang matapos mong iwan si Della at Tommy sa isang estranghero, tinawagan mo ako at humingi ng $50,000 kapalit ng pagtahimik mo tungkol sa sinasabi mong bahagi mo sa paghihiwalay namin sa mga anak na sina Tommy." Tumingin si Tommy sa akin. Nabigla ako. "Hindi namin alam ang impormasyong ito. Sa loob ng 15 taon, sinubukan mong gahasain ako ng pera ng hindi bababa sa 13 beses. Sa bawat pagkakataon, dinidocument ko ang mga komunikasyon mo, nire-record ang mga tawag mo, at iniingatan ang mga email mo. Ang pinakabagong pagtatangka mo ay 5 taon na ang nakalipas ng banta mo, Frank. Nasasabihin mo kina Della at Tommy na binayaran kita para mawala ako sa buhay nila, isang malupit na kasinungalingan na siguradong sisira sa kanila." Nangyari ito habang pumuti ang mukha ni Frank. Si Elaine naman ay mabilis na yumanig ng ulo na parang, ang pagtanggi sa mga salita ay hindi ibig sabihin na hindi totoo ang mga ito. Tumigil sandali si Gordon, tapos pinindot ang isang button sa remote control. Bumaba mula sa kisame ang isang screen at nagsimulang maglaro ang video. Naroon si Frank, halatang lasing, nakaupo sa tila isang murang motel room. "Pakinggan mo, Walter," ang sabi ni Frank na medyo malabo ang pananalita. "Hindi kailangang malaman ng mga bata ang kasunduan namin. 50,000 para sa'yo ay maliit lang iyon. Parang maliit na kapatid lang na tumutulong sa pamilya, di ba? Pero kung hindi mo matutupad ngayon,
Baka gusto ni Della malaman kung paano talaga nakuha ng kanyang paboritong tiyo ang kustodiya. Nag-cut ang video sa ibang eksena, dito si Elaine na nasa ibang lugar, iba ang ayos ng buhok niya, halatang ibang panahon. Walter, mag-isip ka naman, sabi niya ng mahinahon. Pwede sana naming nilabanan ka para makuha ang kustodiya. Pwede rin naming sabihin kay Della na dinukot mo siya at matagal na kaming naghahanap. Gusto mo ba ng ganun ang isipin niya? I-wire mo na lang ang pera tulad ng dati, tapos mawawala na lahat nito. Pinahinto ni Gordon ang video. Tahimik ang kwarto, tanging hininga ni Tommy na mabigat ang maririnig. Gaya ng kaya mo, tingnan mo, patuloy na binasa ni Gordon ang sulat ni Walter. Iningat kong maayos ang lahat ng tala ng mga pagtatangkang pananakot mo. Ang hindi mo alam, lagpas sa panggigipit sa akin ang mga ilegal mong gawain. Naidokumento ng mga investigador ko ang pagkakasangkot mo sa iba't ibang scam sa ilang estado, ang panlilinlang mo sa mga matandang biktima, at ang pagtatangkang makapangikil sa iba pang mga matagumpay na negosyante gamit ang mga kaparehong taktika na ginamit mo sa akin. Mataas na tumingin si Gordon mula sa sulat. Dapat ko ring banggitin na lahat ng ito, mga ebidensya, kasama na ang mga financial records na sumusubaybay sa perang ipinadala ni Walter noong mga unang taon dahil sa pag-aalala sa kapakanan ng mga bata, ay naibigay na sa FBI ngayong umaga. Biglang umiyak ng malakas si Elaine. Hindi totoo yan. Idea ni Frank yan. Hindi ko kailanman gustong iwan ang mga bata. Biglang tumayo si Frank, muntik pa niyang matumba ang upuan. Hindi mo mapapatunayan yan. Salita mo laban sa amin. Sa totoo lang, kalmado na sabi ni Gordon. Kompleto ang ebidensya. Wala si Walter kung hindi kompleto. Binalikan niya ang sulat. Kay Della at Tommy, pasensya na kung itinatago ko ito sa inyo. Natakot akong mas lalo lang kayong masaktan sa malalaman ninyo at parang wala rin namang silbi na ibahagi pa ito. Sobra na kayong napagsamantalahan. Alam nyo, bawat sentimong sinubukan nilang kunin ay naitala at ngayon ibibigay na namin ito sa mga organisasyong tumutulong sa mga batang inabandona para maging mabuti ang kanilang kasakiman. Dumadaloy ang mga luha ni Tommy sa kanyang mukha. Hinawakan ko ang kamay niya, mahigpit na pinisil. Tungkol naman sa natira kong ari-arian, patuloy na binasa ni Gordon, kabilang ang lahat ng shares sa Campbell Tech Solutions, lahat ng real estate holdings, investment portfolios, at personal na pag-aari na hindi partikular na iniwan. Iniwan ko ng pantay-pantay sa aking mga minamahal na anak, sina Della Morris Campbell at Thomas Morris Campbell, na may buong tiwala na kanilang igagalang ang mga pagpapahalagang pinagsaluhan natin at ipagpapatuloy ang legacy na sama-sama nating itinayo. Pinilipit ni Gordon ang sulat at tumingin sa paligid. Dito nagtatapos ang pagbabasa ng testamento. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakaitim na suit, may bit-bit na FBI badge. Frank at Elaine Morris, sabi ng isang ahente. Kailangan namin kayong sumama sa amin. May mga tanong kami tungkol sa ilang kaso ng pandaraya na tumatawid sa mga estado. Biglang sumugod si Frank sa akin, galit na galit ang mukha. Kasalanan mo to. Ikaw ang dahilan kung bakit tumalikod siya sa amin. Kami ang mga magulang mo. Agad na humadlang ang mga ahente ng FBI. Hinawakan si Frank, habang si Elaine naman ay bumagsak na umiiyak ng sobra. Mga anak ko, pakiusap, iyak niya. Huwag sana. Dinala nila ang nanay mo palayo. Habang pinalalabas sila sa kwarto, si Frank ay patuloy na naninisi at si Elaine naman ay patuloy na nakikiusap. Nakaramdam ako ng kakaibang kawalan sa halip na kasiyahan. Naipakita na ang tunay nilang pagkatao gaya ng sinabi ng thumbnail, pero ang tagumpay ay pakiramdam ay walang laman. Naghintay si Gordon hanggang sa mawala sila bago muling nagsalita. Pasensya na sa drama pero ipinilit ni Walter na mangyari ito ng ganito. Gusto niyang harapin nila ang mga kahihinatnan ng ginawa nila, hindi lang laban sa kanya, kundi sa lahat ng kanilang mga biktima. Talaga bang binayaran niya sila? Tahimik na tanong ni Tommy. Sa simula,
Umiling si Gordon. Minsan lang, pagkatapos makuha ni Della ang kustodiya, ginamit nila ang pagbabanta na sasalang sa korte para parusahan kayo pareho at gumawa ng maling paratang. Binayaran sila ni Walter para lumayo at mabigyan kayo ng kapayapaan. Sabi niya, yun ang pinakamagandang investment na nagawa niya. Nang dinala ng mga ahente ng FBI ang mga magulang namin, kami ni Tommy ay naiwan sa conference room para subukang iproseso ang lahat ng mga bagong nalaman namin. Umalis na yung iba ng maayos, naiwan na lang si Gordon na tahimik na nakaupo kasama namin pagkatapos ng lahat. Hindi ko maintindihan, sabi ni Tommy sa wakas. Bakit sila babalik ngayon? Akala ba talaga nila iiwan ni Walter sa kanila ang pera kahit anong ginawa nila? Nakikita ng tao yung gusto nilang makita, sabi ko. Nakatitig sa mga bakanting upuan kung saan kakaupo lang nina Frank at Elaine kanina. Ginugol nila ang buhay nila na naniniwala na deserve nila yung mga bagay na hindi naman nila pinagpaguran. Maingat na nilinaw ni Gordon ang kanyang lalamunan. Inasahan ni Walter na baka ganito ang mangyari. May mga tanong ako pagkatapos ng mga nalaman ngayon. Biniwan niya kayong lahat ng isang pribadong sulat. Binigyan niya kami ng sobre na may pangalan namin na nakasulat sa matibay na sulat kamay ni Walter. Sa akin, ilang pahina ang laman. Yung papel na laging gusto ni Walter, mataas ang kalidad. Della, nagsimula ito. Kung binabasa mo ito, wala na ako at kakasaksi mo lang ng engkwentro ni na Frank at Elaine na inayos ko. Sana mapatawad mo ako sa pagtatago ng mga paulit-ulit nilang paglabas sa'yo. Pinili kong protektahan ka mula sa kanila. Patuloy nilang sinusubukang pagkakitaan ang iyong paghihirap. Gusto kong malaman mo na alam ko na ang diagnosis ko 5 taon na ang nakalipas, mas maaga pa kaysa sa sinabi ko sa'yo at kay Tommy. Nang malaman ko ang balita, hindi ko agad inisip ang tungkol sa aking kamatayan, kundi kung ano ang mangyayari sa inyong dalawa pag wala na ako. Alam kong darating din sina Frank at Elaine dahil sa inaasahan nilang mana. Baka nagtatanong ka kung bakit ko pinili na ipakita sila sa publiko imbes na basta na lang silang alisin sa aking testamento. Ginawa ko iyon dahil gusto kong makita mo sila. Malinaw na dapat maintindihan mo nang walang pagdududa na hindi kailanman kasalanan mo ang iniwang iyon sa'yo. Karapat-dapat kang magkaroon ng mga magulang na gagawin ang lahat para lang mapanatili kang ligtas. Sa halip, nakuha mo si Frank at Elaine na tinitingnan ang sarili nilang mga anak bilang mga bagay na pwedeng ipagpalit. Nakita kitang lumaki mula sa isang natatakot at sugatang 13 taong gulang hanggang sa maging isang matalino at maawain na babae na araw-araw akong namamangha. Ang lakas na ipinakita mo, ang tibay ng loob, ang determinasyon na gumawa ng mabuti mula sa mga abo ng pagtataksil. Ito ang mga katangiang hindi ito matuturo. Galing ito sa loob mo. Ang pinakadelikado kong pagsisisi ay yung hindi ako nandyan para makita lahat ng mararating ninyo. Pero iiwan ko ang mundong ito na may kumpiyansa na kayo ni Tommy ay magpapatuloy na umunlad, magtutulungan, at baka makatulong pa sa ibang mga bata na tulad ninyo ay nangangailangan ng taong maniwala sa kanila. Buong pagmamahal at walang katapusang pagmamalaki, Walter. Maingat kong pinilipit ang sulat habang ang mga luha ay pumupuno sa aking paningin. Sa kabilang dulo ng mesa, pareho rin si Tommy na apektado ng sariling sulat, pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kamay. Kamay. Alam niya, mahinang sabi ni Tommy. Alam niya na babalik talaga sila para sa pera. Tumango ako, hindi makapagsalita dahil sa nakabara sa lalamunan ko. Sa mga sumunod na linggo, nalaman namin ang mga ginawa ni Frank at Elaine sa loob ng 15 na taong pagkawala nila. Ipinakita ng investigasyon ng FBI ang pattern ng maliliit na panloloko sa iba't ibang estado. Madalas nilang target ang matatandang biktima, nagpapanggap na mga charity workers, home repair contractors, at kahit malalayong kamag-anak. Maingat sila na panatilihing maliit lang ang bawat scam. Para iwasan ang pansin ng federal, madalas silang lumipat para laging unahan ang mga lokal na awtoridad. Mabilis ang takbo ng kaso dahil sa dami ng ebidensyang naipon ni Walter.
Tinanggap ni Frank at Elaine ang plea deal kaysa humarap sa paglilitis. Si Frank ay nakulong ng 7 taon sa federal na bilangguan. Si Elaine naman ay 5, kasama ang utos na magbayad ng danyos na hindi nila kailanman mababayaran. Nag-isip ako kung bibisitahin ko sila sa kulungan, pero sa huli, nagdesisyon akong huwag na lang. Ano ba naman ang saysay? Tanong ko kay Tommy nung isa sa mga regular naming Sunday dinner na ngayon ay ginagawa na sa downtown. Apartment. Hindi bigla silang magiging mga magulang na kailangan namin. Oo nga, sabi ni Tommy, hinihila-hila ang pagkain sa plato niya. Pero masama ba kami kasi hindi man lang namin sinusubukang ayusin ang relasyon namin sa kanila? Hindi, sagot ko ng matatag. Nawala na ang mga magulang namin, 15 taon na ang nakalipas. Mga estranghero lang yung mga tao sa kulungan na yon na may kaparehong dugo sa amin. Si Walter ang tunay naming magulang sa lahat ng mahahalagang bagay. Sobrang abala ako sa pag-aayos ng mga papeles ni Walter sa mga unang buwan. Ang responsibilidad na pamahalaan ang maliit na negosyo ng Campbell Tech habang tinutulungan ang bagong CEO na maka-adjust sa papel ni Walter ay sobrang bigat minsan. Bumalik si Tommy sa New York para ipagpatuloy ang trabaho niya sa gallery. Pero araw-araw kaming nag-uusap at bumabalik siya sa Chicago kahit 2 beses sa isang buwan. 3 buwan matapos basahin ang testamento, gumawa ako ng desisyong siguradong ikagagalak ni Walter. Itinatag ko ang Walter Campbell Foundation for Family Reunification gamit ang malaking bahagi ng aking mana. Ang misyon ng foundation ay ang layunin ay tulungan ang mga magkakapatid na pinaghiwalay ng foster care system na muling magkausap at kung maaari ay magkasama ulit. Madalas kong iniisip kung gaano kaya naging iba ang buhay ko kung kami ni Tommy ay nanatiling magkahiwalay, kung hindi sana naglaban ng husto si Walter para pagsamahin kaming muli. Hindi tuwid ang paglalakbay ko sa paghilom. May mga araw na halos lamunin ako ng galit habang iniisip kong harapin si Frank at Elaine sa kanilang mga kulungan, hinihingi ang mga sagot na malamang ay hindi nila maibibigay. Si Dr. Bennett, na tumulong sa akin noong teenager pa ako, ay muling naging mahalagang bahagi siya ng support system ko, tumutulong sa akin na harapin ang magulo at malalalim na emosyon na dala ng muling paglabas nila at ang pagkakakulong nila. Hindi tungkol sa pagpapatawad na pinapalaya mo sila, paalala niya sa akin noong isang hirap na session. Tungkol ito sa pagpapalaya sa sarili mo mula sa bigat ng galit. 6 na buwan matapos mamatay si Walter, nakilala ko si Michael sa isang charity gala para sa foundation. Isang structural engineer na may mabait na mga mata at mahinahong ugali. Maingat siyang nakinig habang ikinukwento ko ang ilang bahagi ng kwento ko. Hindi kailanman pinipilit na magkwento pa ako ng sobra, handa ng magbigay. Unti-unting umusbong ang relasyon namin na nakabase sa respeto at tunay na interes sa buhay at mga hilig ng isa't isa. Namamayagpag si Tommy sa art scene ng New York. Ang mga painting niya ay napapakita na sa mga kilalang gallery at pribadong koleksyon. Ginamit niya ang kanyang plataporma para ipaglaban ang arts education sa mga komunidad na kulang sa suporta, nagtatag ng mga scholarship para sa mga talentadong foster youth na gustong tahakin ang creative na karera. 1 taon na ang nakalipas mula nang makulong sina Frank at Elaine, nakatanggap ako ng hindi inaasahang liham mula sa Women's Federal Prison sa Kentucky. Hindi tulad ng maingat na sulat ni Walter, ito ay isinulat sa murang lined paper gamit ang nanginginig na kamay. Halos hindi ko siya nakilala, si Elaine Della ang nagsulat. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran at hindi ko rin ito karapat-dapat. Ang mga ginawa namin sa iyo at kay Tommy, kay Walter, at sa iba pa ay hindi mapapatawad. Hindi ako nagsusulat para magpaliwanag, kundi para sabihin sa iyo ang isang katotohanan sa gitna ng maraming kasinungalingan. Palagi akong naging proud na ikaw ay anak ko, kahit na talagang nabigo ako bilang ina mo. Hindi ako agad sumagot, naghintay muna ako. Yumuko sa isip ko yung mga salita ng ilang linggo habang iniisip ko kung may halaga pa bang makipag-ugnayan kahit na sa pinakamalabong paraan. Sa huli, nagpasya akong makita siya minsan bago siya makalaya sa susunod na taon.
Maikli at awkward ang aming pagkikita. Malaki ang pinagbago ni Elaine sa loob ng kulungan. Yung dati niyang maayos na itsura ngayon ay pagod at may uban na. Tinanong niya si Tommy, pati yung trabaho ko. Nakikinig siya na parang totoong interesado. Hindi siya humingi ng pera o pabor at hindi rin niya sinubukang ipaliwanag ang ginawa niya. Nang maghanda na akong umalis, sabi niya, simple lang, hindi ko inaasahan na maging bahagi ako ng buhay mo, Della. Gusto ko lang malaman mo na nakikita ko kung gaano kakahusay na tao kahit nga kami ang mga magulang mo. Sabi ko, natagpuan ang isang katotohanang hindi ko pa lubos na naipapahayag noon sa ibang paraan dahil nga sa'yo. Dahil iniwan mo ako, nakilala ko si Walter at siya ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal na walang kondisyon. Hindi ko papalitan ang taong ako ngayon. At ang taong iyon ay hinubog ng bawat karanasan, kasama na ang pagiging iniwan. Hindi ko binisita si Frank na hindi man lang nagpakita ng interes na kontakin kami ni Tommy o ako. May mga tulay talaga na tuluyan ng nasunog at tinanggap ko na, 3 taon matapos mamatay si Walter, nagbukas ang foundation ng unang physical na lokasyon, isang lugar sa downtown Chicago na bukas para sa mga magkakahiwalay na magkakapatid na gustong magkasama ulit sa isang suportadong kapaligiran, na may mga counselor na handang tumulong para maunawaan ang mga komplikadong emosyon na kadalasang dala ng mga ganitong pagkikita. Pinangalanan naming Campbell House bilang pag-alala sa bahay na ginawa ni Walter. Sina Tommy at ako, yung pinakamalalim na sandali sa paghilom ko ay nangyari ng hindi inaasahan sa open house celebration ng Campbell House. Lumapit sa akin yung isang 12 anyos na babae, hawak-hawak yung handmade na thank you card. Tinutulungan ako ng foundation na mahanap yung maliit kong kapatid. Sabi niya, kumikislap ang mga mata sa tuwa. 3 taon kaming nawalay, pero ngayon dinadala siya ng foster family niya para bisitahin ako buwan-buwan. Pinag-uusapan pa nga nilang i-adapt ako para palagi na kaming magkasama. Sa sandaling yon, ramdam ko talaga ang presensya ni Walter. Sobrang lakas ng dating, para bang huminto ang paghinga ko. Ito ang kanyang pamana na ipinagpatuloy namin. Hindi yung yaman o negosyo na itinayo niya, kundi yung paniniwala na ang pamilya, kahit ipinanganak man o pinili, ay dapat ipaglaban. Hindi nasusukat ang pamilya sa dugo lang. Sabi ko ito sa isang reporter na sumusubaybay sa gawa ng foundation. Ang pamilya ay yung mga taong nandyan, yung mga nananatili, yung mga nagpaparamdam na ligtas ka, mahalaga ka, at minamahal. Itinuro ito ni Walter sa amin, at ito ang pinakamahalagang iniwan niyang kayamanan. Habang binubuo ko ngayon ang buhay ko, tinatambalan ko ang papel ko sa Campbell Tech kasama ang habang lumalago ang trabaho ng foundation, daladala ko ang mga aral ni Walter. Natutunan ko na ang pinakamalalim na sugat ay pwedeng maging bukal ng malasakit kung papayagan natin. Napagtanto ko na ang pinakamagandang paghihiganti sa mga sumakit sa atin ay hindi ang pananakit pabalik, kundi ang paglikha ng saya at kabuluhan mula sa mga sinubukan nilang sirain. Naranasan mo na bang bumalik ang isang tao mula sa nakaraan mo nung akala nila may makukuha sila? Paano mo ito hinarap? Gusto kong marinig ang mga kwento mo tungkol dito. Mga comment sa baba. At kung nakarelate ka sa kwento na ito, paki-like, subscribe, at i-share sa iba na baka kailangan din nilang marinig na ang pamilya ay tungkol sa pagmamahal at pagpili, hindi lang sa dugo. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. At tandaan, minsan ang pinakamagagandang regalo ay galing sa pinakamalalim nating sakit. Musika.